Kaya dahil dyan, mga kababayan, binanatan ni Raffy Tulfo si Loren Legarda. Mga kababayan. Dahil dyan, binanatan ni Raffy Tulfo. Panoorin natin mga kababayan, yung banat ni Raffy Tulfo kay Loren Legarda na wag po nating tawaging bayani yung mga kargador na yan. Kasi nga, minsan, yung tumawag ng bayani ay kasali sa tumanggap ng maleta. Putang ina, mga kababayan. Ito. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Binanata ni Raffy Tulfo si Loren Legarda. Ang sabi kasi, bakit natin tinatawag na bayani? Samantalang ikaw nga mismo tinawag na nakatanggap ng maleta. I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that. Maraming salamat. Ano na, Loren? Kung tawagin mo ang bayani, ang sindikato, sindikato ka rin. Matay ka niya, mga kababayan. Tayo na, si Loren Legarda magko-corner dito eh. Kaya nga, mga kababayan, itong si Loren mapilitan tong lumipat. Lumipat sa Gatchalian. Itong dalawang bilyar, si Camille at si Mark, wala daw. Hindi daw bago, wala daw bago. Pinanindigan nila na dinilibiran daw talaga nila. Nako, mga kababayan. Kaya, sabi ko nga sa inyo, si Loren nawalan. Si Cheese nagkaroon, di ba? Ilang interview, mga kababayan, may binigkas ba silang Cheese Escudero? Ilang interview, may Cheese Escudero bang sinabing nahatiran? Wala. Ngayon lang nagkaroon ng pangalan si Cheese na kung saan tumalikod siya. Si Loren na hinatiran ng dalawang maleta, biglang sabi wala daw nakita. May binaba pero walang nakita. Ayan na, mga kababayan. Tapos ngayon, ay nako, Diyos ko, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, maganda leche-leche ito eh. Mali. Alam nyo, nakakatawang pangyayari yung kasinungalingan ng 18 Marines. Minsan matawa ka na lang, di ba? Minsan magulat ka na lang. Minsan, ano ba talaga? Kasi ramdam kasi, mga kababayan, ni Mike Defensor at ni Cayetano, nalilipat itong dalawang magkapatid na bilyar. Kasi nga, ganito po, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ulitin ko sa inyo. Ang New People's Coalition, na grupo ni Manny Villar, grupo po si PBBM dyan. Siyempre, anak ni Manny Villar yan. So, kung anak ni Manny yan, kaibigan din ni PBBM yan. So may possibility na tatawid nga itong si Mark at si Camille, kaya sinali na nila yung pangalan ni Camille. Di ba ang sabi nila si Mark lang? Ngayon kasali na si Camille. Kaya ngayon, mga kababayan, binanata ni Raffy Tulfo itong mga itong 18 Marines di umano. Tinawag nga ni Raffy Tulfo, mga kababayan, ng mga kargador. Ito mga kababayan, pakinggan nyo ito, Raffy Tulfo. Tingnan nyo, mga kababayan, kaya tuwang-tuwa ako kanina habang nakinig ako. Sabi ni Raffy Tulfo, hindi yun sila pwedeng tawaging Marines. Ang tawag dyan sa mga yan ay kargador. Mga kargador yan, mga kargador. Ito, saan ba yun? Ito, mga kababayan. Nasaan ba yung si Raffy Tulfo? Wait lang. Raffy Tulfo. Hanapin natin tawa ako ng tawa, mga kababayan. Tinawag na kargador. Ayan na, 18 Marines. Kargador. Bakit daw tinawag na bayani? Ito naman yung mga kargador. Play live background with real-life dealers at Bet88. Place your bets. Player. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made,
Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Tama naman. Yung po talagang trabaho nila. Tama naman mga kababayan. Bakit mo tatawaging Marines kung hindi naman armas ang dala nila? Yeah? Ang dala nila ay mali-mali. Nagkakarga sila. Di kargador niya. Tama naman, di ba mga kababayan? Mali ba yun? Bakit mo naman tatawaging 18 Marines kung hindi naman sila Marines? O wala naman, hindi naman sila nagbabantay, hindi naman sila nagjo-duty. Pangalawa, hindi naman armas ang dala nila. At pangalawa, hindi naman sila nagjo-duty sa Marines. At nagjo-duty sila kay Saldico, nagkakarga ng pera. Kaya nga ang tawag yan, kargador, di ba? Itong 18 kargador ng mga maleta, saan ba sila galing? 18 kargador. Tama naman, di ba? Mali ba yun? Kasi bakit mo nga tatawaging Marines kung nagkakarga nga naman sila? Saan ka nakakita ng Marines na naging kargador? Di ba dapat pag Marines ka, ang bit-bit mo Armalite? Let's simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa ng mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat pa sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilin lang na agad. Tama. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Tama. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Tama, kasi Marines eh. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Mga awol. Mga awol. Totally hindi sila na-discharge na. Nagretiro, tatanggal sa trabaho, or nag-resign. Walang ganon, mga kababayan. Ang nangyari doon is, mga natanggal sila. Kasi sabi nga ni Boying Rimulya, majority sa itong nagpakilalang 18 Marines, puro may mga krimen. Murder, rape, mga criminal cases. May murder, may rape, may nakaw, may hold up. Tsaka take note, kalahati dyan ay hindi Marines, kundi bodyguard at driver lang. Wala ba akong sound, mga kababayan? May sound naman ako Paki-comment mga kababayan, wala ba akong sound? Meron na. Nanay Minda, mega love shoutout po. Mute ba ako? Meron namang sound. Yung cellphone nyo po, i-exit nyo, tapos balik kayo ulit. Kasi depende yan sa ano. So ngayon mga kababayan, ito po, kung napansin nyo po, sa sobrang tawa ni Kuya, pumikit na lang siya. Mga kababayan, sabi ni Rapi Tulfo, tawagin daw natin na kargador. 18 kargador. Hindi daw Marines kasi pag Marines, respetado. Pag kargador, kasi kakarga sila ng mali-malitang pera eh. Tapos yung pagsabi ni Rapi Tulfo, napansin ko si Kuya. Napansin ko si Kuya. Bakit pumikit siya? Anong nangyari kay Kuya? Anong nangyari? Bakit naman siya pumikit? Ay, Diyos mio, Marimar. Sabi ni Rapi Tulfo, tawagin natin to ng 18 kargador. Si Kuya, bakit nagkaganyan? Bakit ganyan yung mukha niya? Matangin na. Ulitin ko yung sinabi ni Tulfo. Dito banda, dito. Pakinggan natin na. Prince. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave.
Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Tapos yung mukha ni Kuya. Alam niyo? Ay, Diyos ko. Alam niyo yung pag humigop ka ng sabaw sa Mang Inasal. Siguro nagtanghalian yon, kumakain ng Mang Inasal, humigop ng sabaw. Di ba? Ang sabaw sa Mang Inasal, ganun yun eh. Pag nahigop mo, mukasim. Tangina talaga. Ay, Diyos ko. DDS ata yan. Hindi siya DDS, mga kababayan. Talagang, sabi niya, ay, Diyos mio, Marimar, giahak. Continue natin na, wait lang. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani Natatawa si Tulpo. na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Diba? At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita. Pero pasadahan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Ayan na yun, mga kababayan, yung pinakita niya, yung mga video. Kaya sabi ko nga sa inyo, binanata ni Tulpo si Loren Ligarda. Tatawagin mong bayani, tapos pati ikaw, dinawit pa na nakatanggap ng maleta. Tapos tawagin mong 18 Marines. Samantalang ang trabaho yung kargador, nagkakarga ng maleta. Dapat ang tawag sa inyo 18 kargador. Putay na talaga, mga kababayan. Natatawa ko mag-isip. Ang talino ni Tulpo. Ay, Diyos ko. Ang talino ni Rapi Tulpo. Mga kababayan, ayun tuloy. Ha? Ay, Diyos ko. So, alam nyo na, mga kababayan, no? Kita nyo na. Dito tayo sunod, mga kababayan. Naku po, patay ka diha. Ito yung sunod natin ay si Mark Villar. Ito na, mga kababayan. Kaya nga sabi nila, bukod kay Chis Escudero, mga kababayan, bukod kay Chis Escudero, ay may lilipat pa na dalawa, no? Walang iba kundi ito si Mark Villar at si Camille Villar. Bakit? Kasi mga kababayan, narinig nyo naman, sabi ni Baligod, hindi daw itinanggi ng 18 kargador ni Saldico or bagman ni Saldico na hindi nakatanggap si Mark Villar kasi hinatiran daw talaga nila ng maleta si Mark Villar. Ngunit hindi nga lang daw nila nakita kung nandun ba si Mark, pero hinatiran. Which is, mga kababayan, pariho yan kay pariho yan, mga kababayan, kay kay Loren Ligarda. Ang sabi, hinatiran tapos walang nakikita. So ito po, mga kababayan, ako po, patay. So tama nga yung haka-haka at sabi-sabi na may lilipat. Bukod kay Joel Villanueva, kasali na itong si Camille Villar at si Mark Villar. Ito po mga kababayan. Basahin ko lang po ang press release no ng sabi dito, mga kababayan, ni Baligod, no? Ayan po, sa GMA News po yan mga kababayan.
O, ayan ha, 7 maleta kay Mark Villar. Basahin ko lang. Sir Dibang, hello po. May galap shoutout ang kay Ma'am Winifred. Ito na, GMA News, 4 hours ago. Pagpasok ng 7 maleta sa compound ng bahay ni Senator Mark Villar noong 2022, nakita umano ng ilang driver bodyguard ayon sa abogado na si Libby Baligod. So, nakita nila mga kababayan na may hinatid 7 maleta. Nakita mismo ng mga 18 kargador. 7 maleta na ipinasok daw sa compound o ng bahay ni Mark Villar, sabi ni Baligod. Ngunit dagdag nila, hindi raw nila nakita si Villar. Pagpasok ng 7 maleta sa compound ng bahay ni Senator Mark Villar noong 2022, Sir Dibang, salamat po sa palipad. Thank you so much po. Nakita ng ilan sa driver bodyguard ayon sa abogado na si Libby Baligod. Ngunit dagdag nila, hindi raw nila nakita si Villar. Mga kababayan, dagdag nila, hindi daw nila nakita si Mark Villar. So ngayon, mga kababayan, sabi nga ni Libby Baligod kanina, hindi daw nila itinanggi na walang malitang hinatid. Meron. Meron daw sa compound ni Villar. So kung ang dahilan natin, binigyan nila ng 7 maleta, tapos hindi nila nakita si Mark Villar, so anong ibig sabihin nun? Hindi si Villar tumanggap. Pero bakit nila ibinaba doon sa loob ng compound? So, sa madaling salita, mga kababayan, tama nga yung chismis. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko ha, mga kababayan, ulitin ko. Si PBBM, miyembro ng NP ni Manny Villar. Miyembro ng NP ni Manny Villar. So, ngayon, wag na po tayong magtaka kung aanib ang mga Villar kay Sara. Kasi nga, miyembro nga si PBBM. Ito ha, sa totoo lang mga kababayan, bigyan ko kayo ng example. I-search natin kung ang NP ni Manny Villar, sino-sino ang member ng NP. Ito ha, real talk. Bigyan ko kayo ng isang clue. Sinabi sa akin ni Mayor Along yan. Si Mayor Along nagsabi sa akin yan. Nakita nyo yung post ni Mima kasama si Along? Kami magkasama nun. Kwininto ni Along sa amin yan. Kaya napaka-imposible na si PBBM ay kukontrahin ng mga Villar. Kasi si Villar ay kasama ni PBBM sa NP, kasama din si Along, ang tatay niya, at iba pa. Sila Junbic at si Boying. Magkagrupo sa NP yan. Sinabi ko na ang totoong pangalan na, si Mayor Along nagkwento sa amin yan. Alam nyo na. So ngayon mga kababayan, i-search natin kung talaga bang ang MP ni Manny Villar, ito, NP, ano bang tawag dito mga kababayan? Party list bang tawag dyan? Or ano bang tawag dyan sa NP na yan? Group? Ito mga kababayan. Ayan, dito, Manny Villar, NP Family, former Senate President Manny Villar. So, ito na mga kababayan. Dito, key family member in the party. Manny Villar, Wikipedia Manny Villar. Ito, hanapin natin mga kababayan. NP family with former. Ayan, 8 months ago. Basahin natin, tignan natin. So ito po mga kababayan ang grupo ng NP. Ito mga kababayan. Grupo ng NP. Ayan. So kung makita nyo, ayan po ang grupo ng NP. Sino po yan? Di ba tatay ni Along yan? Di ba tatay ni Along yan? Kaya maniwala kay sa akin. Kasi si Along kwento sa akin
Oo. Ngayon, mga kababayan, ito, nakalimutan ko yung pangalan, kilala ko to eh. Tapos, marami pa to mga kababayan, 8 months ago, si Congressman Romeo Momo Sr. Romeo Momo Sr. yon. Yung tinuro ko, yan, ito. Oh. Kaya mga kababayan, hindi ko lang alam dito kung sino-sino yung mga member, no? Ano ba to? NP family. Ayan. So, hanapin natin mga kababayan. Actually, sa totoo lang, hindi po pwedeng kakalabanin na magkapatid na bilyar. Mga kababayan, itong si PBBM. Kasi nga, ka-member nga nila sa NP yan. Ako na nagsabi sa inyo, mga kababayan. Ito ha. NP Money Bilyar Groups Members. Ito ha, mga kababayan, Manny Bilyar, Alan Peter Kay, National Member Field at Trillanes Bilyar Wife Cynthia National Party. O ito ha, mga kababayan, ito na ang listahan. National Party. O ito. Para mapatunayan po natin na si PBBM ay member ng NP ni Manny Bilyar. Lakihan ko ha. Bongbong Marcos, Presidency 2022. Member siya ng NP Manny Bilyar endorsed tandem Bongbong Marcos and Sara Duterte. Ayon, 2022, 2021, Bongbong Marcos left the Nacionalista Party and joined Partido Federal ng Pilipinas or PFP. Tapos in October, si Mayor official Ralph Recto endorsed Mayor Isko Moreno presidential run with Nacionalista member open to endorsing candidates. So dito mga kababayan, 2022 hanggang sa dito sa taas, member pa rin si PBBM. So si Sonny Trillanes lang ang lumipat sa Aksyon Demokratiko, no? Si Trillanes lang ang lumipat, mga kababayan, sa grupo nila. Bongbong Marcos was later on removed member of KBL or National Executive Committee member November 9, 2009. So back to the umpisa, mga kababayan, ay member pa rin si PBBM sa NP ni Manny Bilyar. So klarong-klaro ha, mga kababayan, Nacionalista Party, Liberal Party and PDP Laban united under UNIDO. Fielded Cory Aquino and Doy Laurel. So actually mga kababayan, ang PDP Laban is hindi pala talaga sa mga Duterte. 'Di ba? Mga kababayan, ang PDP Laban ay hindi sa mga Duterte, kundi sa grupo pala to nila ni Cory Aquino. 'Di ba? Biruin niyo mga kababayan, Garcia to Macapagal. So pasapasa na to pala mga kababayan. Nacionalista Party, Partido Nacionalista. So ang nakalagay dito, maraming member dito mga kababayan. Manny Bilyar, Cynthia Bilyar, Mark Bilyar, Ace Barbers, Manuel L. Quezon, Sirio Osminia ang founder. So Partido Union Nacionalista, Partido Independentista, Immediatista. So member pa rin si PBBM, mga kababayan. So, wala ba akong boses, mga kababayan? Bakit po nawawala yung boses ko? Baka sa cellphone nyo lang po yun. Kasi dito sa akin meron naman. Wait lang ha, mga kababayan. Meron naman. Meron naman akong boses, mga kababayan. So, yun nga, mga kababayan, ang katotohanan ay may possibility talaga na tatalon si Camille at si Mark Bilyar. 100% naniniwala ako dahil sa dinawit siya ngayon na dinilibiran siya ng 7 maleta ng 18 kargador. So sa madaling salita mga kababayan,
yun na nga. May possibility na tatalon talaga si Camille at si Mark Villar. Ayan na, mga kababayan. Yan yung katotohanan na patay. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at klarong-klaro mga kababayan, klarong-klaro po na talagang idiniin si Mark Villar. So napaka-imposible naman na si Mark Villar tatalon kay Gatchalian tapos si Camille magpapaiwan. Kasi ganito po mga kababayan, sa madaling salita, sa grupo kasi ni Cayetano, hindi kasi sila magkakaintindihan. Hindi sila magkakasundo, hindi sila magkakaintindihan. And that's the reason why na hindi nila alam kung sino ang tatalikod at sino ang mananatili. Kaya kung ramdam nila na medyo tabingi, sali ka na sa listahan. Kung ramdam nila medyo nanatili, tatanggalin ka sa listahan. Ganun lang yon mga kababayan. Parang tukhang lang ni Digong ba? Pagkalaban ka, nasa tukhang list ka. Pagkalaban ka, nasa malita list ka. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.